As at long last, I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. Matapos ang halos mahigit isang taong bakbakan, magkakaroon na ng tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas. Mismong si US President Joe Biden ang nagkumpirma ng kasunduang ito. Nakapaloob sa ceasefire agreement ang pag-alis ng mga puwersa ng Israeli, pagpapalaya sa lahat ng natitirang mga bihag na hawak ng Hamas, kabilang ang mga kababaihan, matatanda at nasugatan ng mga bilanggo, at ang pagpapalaya sa daan-daang mga bilanggo ng Palestinian. Magsisimula ang three-phase deal sa linggo, January 19 o isang araw bago ang pagbaba sa pwesto ni Biden. Ayon kay President Biden, ito ay resulta ng extreme pressure na ginawa ng kanyang administrasyon laban sa Hamas at walang patid na diplomasya sa pagitan ng US, mga kaalyado nito at ng liderato ng Hamas. After 8 months of non-stop negotiation, by my administration, a ceasefire and a hostage deal has been reached by Israel and Hamas, the elements of which I laid out in great detail in May of this year. This plan was developed and negotiated by my team and will be largely implemented by the incoming administration. That's why I told my team to keep the incoming administration fully informed, because that's how it should be, working together as Americans. Sa isang post naman sa kanyang social media, ipinagmalaki ni Trump na ang ceasefire ay resulta ng kanyang pagkapanalo sa eleksyon noong Nobyembre. Dagdag pa ni Trump, patuloy nakikilos ang kanyang napiling special envoy sa Middle East upang siguruhing hindi na magiging pugad ng terorista ang Gaza. Una na nagbabala ang bagong US President sa kanyang social media na magkakaroon ng hell to pay sa Middle East kung hindi papayag ang Hamas sa ceasefire at hindi papalayain ang hostages bago ang kanyang inauguration sa Lunes local time. Samantala, ipinagmalaki naman ng outgoing President na Estados Unidos na kabilang sa mga papalayaing bihag ang mga Amerikano at sila ni Vice President Harris ang sasalubong sa mga ito. The release of a number of hostages held by Hamas, including women and elderly and the wounded. And I'm proud to say Americans will be part of that hostage release. Ikinatuwa naman ni United Nations Secretary General Antonio Guterres ang ceasefire at pagpapalaya sa mga bihag. I commend the mediators, Egypt, Qatar, and the United States of America, for their dedicated efforts in brokering this deal. Their unwavering commitment to finding a diplomatic solution has been critical in achieving this breakthrough. I call on all relevant parties to uphold their commitments and ensure that this deal is fully implemented. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi pa kumpleto ang kasunduang ito sa Hamas. Isinasaayos pa niya ang detalye ng ceasefire. Klein Zinka, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.